Mga ka-BBM, hugas kamay ngayon ang Bucor Chief na si General Gregorio Katapang Jr. matapos umani ng iba't ibang batiko sa publiko maging sa mga senador at kongresista kaugnay sa mga kapalpakan at samot-saring anomalya na nagaganap sa Bucor sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Pero ang ikinagagalit at naging reaksyon ng ating mga kababayan ay ang muling pag-ungkat ni Katapang kung saan ay sinisisi na naman niya itong si Pangulong Duterte at General Bantag dahil sa di umano ay lumala daw ang problema ng Bilibid noong panahon ni dating Pangulong Duterte at General Bantag na ayon sa kanya ay kanya itong minana. So ganun po ang minana nating problema. Bukod pa dyan, yung kultura po doon sa loob ng kulungan na hindi naman po nagbago dahil nga po walang sense of duty, no? Kanya-kanyang diskarte, no? Na dumating na po sa punto na ang pinaka-penultimate na nangyari po, yung nag-take over po ako, napatay na po si Percy Lapid dahil doon na rin po nanggagaling yung mga middleman kung sinong inuutusan na para ipapatay isang tao. Naging sentro na rin po ang Bucor. Aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil laganap ang paggamit ng cellphone, sila po yung middleman din sa drugs. Matatandaan na nilinis ni General Bantag ang Bucor, winasak ang mga kubol at winakasan din ang kalakaran ng illegal na droga, kung saan nga ay naipakulong ni Pangulong Duterte itong si dating Senator Leila de Lima dahil sa pagkakasangkot nito sa mga sindikato ng droga sa loob mismo ng Bucor. Pero sa pahayag ni Katapang, tila kabaligtaran ang kanyang salaysay sa Senado. So yan po, lahat hinarap ko, no? Sabay-sabay ko pong hinarap yan. And then of course, nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Ang kabaligtaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70, na galing sa labas, galing sa ibang ahensya. Sila po ang nagtayo ng kanilang grupo. Kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno. Diretsuhin mo na. Sino Sa BJMP po sila galing. Sinong tinutukoy mo? Si DG Bantag, yung dating DG. So nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na sabi niya, hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So these were detailed? These were... Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at ang buong pagsisinungaling nitong si General Katapang at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. May bago naman pong kabanata yung Bucor, no? Na in 2013, nagpasa po ng batas para i-address po lahat ng mga problema ng Bucor for the last 50 years or at the time 40 years, no? Ang problema po dito, ang nangyari, lalagyan po ng mga regional prison, pero wala rin naman pong naibigay na pera. Kaya ganun pa rin, umabot po rin po tayo sa 51,000. Pangalawa, nung create po itong batas na to, ang sabi doon sa batas, lahat ng pwedeng o gusto mag-uniforme, nag-uniforme. Mag-uniforme na. Kaya po, yung mga civilian dito na nakapag-college graduate, nag-apply ng trabaho, binigyan kagad po ng ranggo ng lieutenant colonel. At ang iba po dito, prinomote po ng general, no? Parang nag-pass lane. Pero sa military po o sa uniform personnel, ang initial rank dapat lang po, kung technical ka, kapitan. So talaga pong na-fast track lahat. Kumbaga wala namang alam pa paano magpatakbo ng kulungan, nabigyan ng posisyon dahil dun sa batas na yon. Nung nailabas na po yung implementing rules and guidelines para ma-implement ito, natapos po ito 2019. Ang problema po, yung mga nag-apply ng 2013,
na sinabihan sila within 5 years dapat ma-comply nyo para ma-validate yung position na pinagkukuha nyo, 1,400 po ang invalidated. Kaya po, yung mga tao ng Bucor na dapat nagpapatakbo ng Bucor ngayon na may mga ranggo, invalidated po sila. No? Sa totoo lang po, ang nagpapatakbo ng Bucor na may ranggo at karapat-dapat na validated ng civil service, sa 10. 6 po dito mga technical officer at 4 lang po at talagang mga officers na mismong umahawak ng mga PDL. No, kasi yung technical officer, mga nurse, doktor, yun po. So ganun po ang minana nating problema. Bukod pa dyan, yung kultura po doon sa loob ng kulungan na hindi naman po nagbago dahil nga po walang sense of duty, no? Kanya-kanyang diskarte, no? Na dumating na po sa punto na ang pinaka-penultimate na nangyari po, yung nag-take over po ako, napatay na po si Percy Lapid dahil doon na rin po nanggagaling yung mga middleman kung sinong inuutusan na para ipapatay isang tao. Naging sentro na rin po ang Bucor. Aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil nagaanap ang paggamit ng cellphone, sila po yung middleman din sa drugs. No, sabi nila, kung mahuli man kami, unang-una, hindi sila basta-basta makakapasok sa amin dahil kontrolado ng Bucor ang pagbisita. So, pati po yun. Nahawakan po nila yung drug problem kaya pag nagte-testify po ang PDEA, NBI, sasabihin nila, dito po galing ang transaksyon ng mga drugs. So yan po lahat hinarap ko, no? Sabay-sabay ko pong hinarap yan. And then of course, nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70 na galing sa labas, galing sa ibang ahensya. Sila po ang nagtayo ng kanilang grupo o kanilang kabal o kanilang sindikato. Ano ibig sabihin nun? Nagtayo ng grupo, hindi consistent sa batas ng 2013, walang Opo. in-apply na civil service rules? Opo. Paano makakasweldo yun kung hindi? Kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno. Diretsuhin mo na. Sino Sa tinutukoy mo? BJMP po sila galing. Sinong tinutukoy mo? Si DG Bantag, yung dating DG. So nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na sabi tao. niya, hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So these were detailed, these were Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. hindi po. Paano sila nakapasok? So dapat yun may Si concurrence. Convent po, Yun, si Convent. Mr. O di, Chair. meron ding prosesong dinaanan. Pero po nung dinala sila dito, mga ranggo lang po nila, mga tinyente, kapitan, pinapromote po sila ng colonel at saka general. Dahil po ang posisyon na inoccupy nila sa bagong batas ng RA 10575 equivalent to that position. So hanggang ngayon, ay nandun pa sila. Natanggal po sila nung pumasok ako. Para natanggal? Ah, Pinangunahan mo yung pagtatanggal o Ang una po, saan nagbitiw? nirelieve ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang mother unit. Pero nga po, dahil nga sa 3 taon silang, itong mga tao naman dito sa Bucor, 3 taon din na hindi naka-floating. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema. No? Ang sinalo ko pong problema nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kaming magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor employees din na correctional officers na pinagugulpi ng previous administration, lumabas rin sila, nagfile din po sila ng kaso
Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion, pero hindi naman po pala natapos yung project. Pero What na, we're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Eh, di ba trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o Kaya nga hindi dapat ibintang lahat doon sa nakaraang administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Yun ba ang gusto nating palabasin ngayon? ang sinasabi ko po, Mr. Chair, hindi naman so nagbibintang ako. Iyon lang po ang minana ko mga problema. Sa 50 years na nandyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bago. Pero may sinasabi kang naiwan na 1 bilyon na sino ngayon ang magdetermine, magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki-laki yung 1 bilyon. Nag-retrieve po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case sa kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero, Ano ba yung gagawin nga? At least siguro you will be aided by COA reports, opo, audit reports. Hindi naman yung basta-basta, ito mali ang ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano, yun ba yung tatlo sinasabi? pong buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Davao at sa Leyte. Nag-allocate po ng 300 million. Hindi po natapos. Pero nakubra na po yung almost 1 billion. Pati sa CIW at saka sa San Ramon. Nakubra na po yung pera, pero 50% lang po ang natapos na mga building. So pag natapos ito, sabi mo tatapusin din ng mga kontraktor, makakaalwan ba doon sinasabi mong 51,000 ngayon at dapat ay 12,000 lang? Makakaalwan Mga po, PDL? Mr. Chair, mga 5,000 po ang maililipat kung matatapos po yung mga building na yan. Yun naman pala, kailan matatapos yun? Yung isa po, baka end of the year, yung So, ang pinipresent mo ngayon na reforms ay itutuloy nyo yung mga ginawa dati. opo, sa mga- itutuloy po. Yun naman pala. So, kailan inaasahan natin na matatapos ito? Hopefully po, yung dalawang building, matatapos this year, pero yung isang building po talaga yung kontratista, wala nang talaga. Leyte and Palawan. Palawan at Davao po. Davao. Mr. Yung Chair. Leyte hindi na matatapos. Hindi na po kasi wala talaga pong pera na may lalabas yung So, at least contractor. 2/3 matatapos. Go ahead. And then nga po, ito na po yung mga ginagawa ko ngayon. Ina-assess ko po yung capability ng Bucor kasi wala pong doctrine, wala pong organization structure, walang training, wala kaming leadership, wala kaming personnel na qualified at of course, most important yung facilities. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, kapag transfer na po ako ng PDL na 1,000 sa Iwahig at saka sa Sablayan, at nagtatarget pa rin po ako na maglipat ng 4,150 na PDL next year para sa ganun maibsan ang problema sa maximum. Nung umupo po ako, nakapagpa-release na po ako ng 5,600 PDL from November 2022 to August 2023. And then po, nag-dismantle na po ako ng Cobol na 2,812 doon sa lahat po ng building ng New Bilibid Prison sa maximum. And then nagpagawa na po ako ng General Order Comprehensive Administrative Machinery for the Bureau of Corrections para po magkaroon ako ng kapangyarihan na supilin at parusahan lahat ng mga kawani na hindi susunod sa mga naaayong batas para bantayan at siguraduhin ang security ng mga PDL. Sa pulisiyang iyong nilalatag ngayon, yung distansya ay nagsisilbing balakid dahil sa iyong pagtitimbang ng kung sino ang mas bibigyan ng pabor, yung karapatan ng mga kamag-anak na bumisita sa mga PDLs as against yung sa karapatan naman ng mga nasa labas na lipunan
na maging secured at may kapanatagan ng loob, lumalabas sa pulisiya mong nilalahad na mas matimbang itong pagbisita kaysa doon sa kapanatagan, peace of mind noong mga nasa labas ng preso. Ganun ba, General? At timbang, Mahirap timbangin yan. tinitimbang pong maigi, kaya may mga sumusulat sa akin na, sir, wag mo niyo pong ilipat yung aming kamag-anak kasi kami tiga Ilocos. Kung dadalhin niyo po sa Palawan, napakalayo po. Kaya po, ina-assess pong maigi. Pero kung wala naman po siyang dalaw for the longest time, nararapat lang. Pwede siyang mailipat sa ibang lugar na hindi naman malayo. Dahil hindi naman siya, wala nang malayo, malapit na lugar dahil hindi naman siya po nabibisita. Okay po, sige, tuloy niyo po. So ito po, I think you have 7 more minutes to... ito na po ang buod ng aking report. Nagsubmit na po ako sa opisina nyo at nagsasubmit rin po ako kay lahat ng mga members po ng committee. And I hope na maintindihan nyo po yung malaking sitwasyon na iminana ko dito. Pero hindi po ako nawawalan ng lakas ng loob dahil alam ko kasama namin kayo at tutulong po kayo sa amin. Dahil kayo na rin po ang nagpasa ng batas na yan, umaasa po kami na bibigyan nyo naman po ng konting lakas at para ma-implement po yung batas na ginawa ninyo. Dahil dalawa pong batas ang ginawa nyo sa Senado. Unang-una, RA 10575 na sabi nyo regionalization at yung RA 119228 na sinabi nyo magpatayo kayo ng supermax para yung mga drug lord, lahat ng masasamang tao, dadalhin nyo sa supermax para hindi po makagulo sa ating bayan. Yun lamang po at maraming salamat po. Yung sa Supermax, sangayon ka doon. Ang problema lang, walang pera pa. Opo, sangayon po. Actually po, na-implement na po yan. Pakonti-konti, kung may pera po akong natatabi, katulad po yung nilipat ko yung mga drug lord sa Mindoro. Sa Mindoro po, nailipat ko po 500 na mga drug lords. So, malaking bagay po yun. Malaking bagay po kasi madidiskaril yung kanilang mga organisasyon at mga plano nilang maglipat ng mga drugs o magkalat ng drugs dito sa bayan natin. General Katapang, yung siguro yung mga nilahad mong programa mo, uulitin uli yan sa, baka matanong ka sa Senate Committee on Finance. Kailan ba ho ang inyong hearing sa budget? Ang pag-aalam ko po, October 9, magsisimula na po yung mga hearing. Sa kasabay ng Department of Justice yan. So maraming salamat sa inyong presentation. Mabalik na tayo doon sa punto de vista ng ating pagdinig ngayon. Ito po yung patungkol sa kay Michael Cataroha na sa ngayon po maging ang committee ito ay naguguluhan sa iba't ibang bersyon na lumalabas. At ito po hindi mo natin siya pasalitain. Kayo na lang siguro, General Katapang, o kung sino man ang iyong pwedeng pasalitain. Yung unang version nito, siya ay lumabas, kinuha niya yung kasing height niya, lumabas siya. Nakalabas siya ng gate 4, nakalabas ng compound, naglakad, SLEC, Service Road, naglakad ng EDSA, nakarating ng Cogeo, Antipolo, nakapunta ng Angono. Pangalawang version, katapos ng pagdinig na siya ay yung unang pagdinig kasi wala pa siya, nasa labas pa siya. Kung nasaan man siya lang nakakaalam pa noon. Yung pangalawang pagdinig, ito na yung sinabi naman niya na siya ay sumakay sa ilalim ng truck. At siya ay lumabas, suot yung orange t-shirt, bumaba ng C6, naglakad muli, nakarating ng lalawigan ng Rizal. Pangatlong pinag-uusapan natin dito, yung petsa. Yung unang sinabi, nakalabas siya ng 14, 15 ng Hulyo, taong pang kasalukuyan. Pangalawa, yung sa sinasabi na niya ay July 6. Na ngayon, nakita ko yung report habang ikaw ay nagpipresent kanina, ang sinasabing version ngayon
na lumalabas, sang-ayon na rin sa mga sinumpaang salaysay ng nilalaman ng Board of Inquiry report ay July 14. Pangapat, na gusto nating malaman tamang bersyon, ang sinabi niya doon sa reenactment natin ay sumuot siya doon sa may compartment malapit sa propeller sa ilalim ng truck pagdaan ng L300 na Kiko King ba yun? Anong pangalan nun pa? Mang Kiko. At sinabayan niya, pumasok siya, nakalabas. Ang sabi niya, walang salamin sa ilalim ng truck para siya ay masilip. Sa dami-dami na nabasa kong salaysay, merong mga Bucor guards na nagsasabi, gumamit sila ng salamin. Merong Bucor guards na sinasabing hindi sila gumamit ng salamin. So sa lahat ng bersyong ito ay talagang napakagulo at masalimuot. Sa salita na rin ni Michael Cataroha ay mahiwaga.